Kumusta? Kumusta? Welcome to the Jeroga Show, the first conservative podcast in the Philippines. We're protecting the Filipino family from woke ideology. Bago tayo magsimula sa topic, please press that subscribe button, like button, notification bell, and kung ano man yung mapapress nyo dyan sa paligid ng inyong video or sa Spotify kung saan man kayo nanonood or nakikinig ng podcast na ito. Share nyo na rin. Parang awa nyo na. Alright, so katatapos lang ng June, the so-called Pride Month, and makikita nga natin na talagang itong mga brothers and sisters natin sa LGBTQ plus community, kailangan itong isang buwan na ito na kung tawagin ay Pride Month dahil they're very oppressed. Kumbaga sa Marxist ideology, sila yung proletariat, di ba? Sila yung oppressed ng society. And tayo, ang tawag na sa atin, yung mga conservatives, tayo daw ang sistema, tayo daw ang mga bourgeoisie, tayo daw ang mga oppressors. Kaya kailangan nilang magkaroon ng resistance. Yung mga woke movement, yung mga kaibigan natin na woke, they're so compassionate sa mga brothers and sisters natin sa LGBTQ plus society because walang pumapansin sa kanila. Mas walang pumapansin sa kanila kaysa sa mga indigenous people or yung mga persons with disability. They're so oppressed, yung mga LGBTQ plus members ng society, walang pumapansin sa kanila except some very, very few institutions like yung mga universities na napag-usapan natin dati sa podcast na ito, like Ateneo de Manila University, De La Salle University. Nagdiwang pa nga sila ng drag concert as you can see here. Of course, University of Santo Tomas societies like the Concilium Principiae, the Philosophy Society ng UST. And of course, meron din yung College of Commerce, Business Administration Student Council. They supported the Pride movement. Konti lang talaga ang mga sumusuporta sa mga brothers and sisters natin sa LGBTQ plus community. Isa pa from UST, by the way. Faculty of Pharmacy Student Council. We talked about this sa isang video dati. And yung Our Lady of Fatima University, yung kanilang The Fatima Tribune, di ba? So mga Catholic universities ito na bumati ng Happy Pride Month. And hindi pa huli ang University of the Philippines dahil syempre hindi lang kayo mga Catholic universities ang nagse-celebrate ng Pride Month, you know. Kami ding mga secular schools like UP. Bukod diyan, may mga government institutions din na konti lang naman, mga nagse-celebrate din ng Pride Month like Parañaque City. Kung makita natin, pinintahan nila ang kanilang pedestrian lane ng rainbow. And bukod dyan, sa Pasig din, nagpa-rainbow din sila ng pedestrian lane. At sa Catanduanes, makita nyo itong si Bayan Patroller na report niya ang rainbow pedestrian lane sa Vira, Catanduanes. And syempre, feature din natin yung drag queen story hour sa Mandawi City sa Cebu. And meron din silang Pride March sa Iloilo City. Huwag natin kalimutan ang Quezon City. Meron silang Love Laban to Everyone Pride Festival. And syempre, hindi pa huli ang mga national government buildings natin and institutions gaya ng Supreme Court, National Museum, Manila Water, PH, MMDA, LRT, Department of Education, DSWD na namigay ng 5,000 pesos cash sa 5,000 LGBTQIA+, itong Pride Month. PCO, Presidential Communications Office. And big media companies gaya ng ABS-CBN,
GMA7, Rappler, TV5. Of course, mga businesses din ay nakisali sa pagbati ng Pride Month gaya ng Chooks to Go, 7-Eleven, Close Up Philippines, McDonald's, SM Supermalls, at yung mga binabanggit ko kanina, puro mga sa Pilipinas lang ito. Of course, for the whole world, ang daming mga companies na nag-fly ng pride flag para sa napaka-oppressed na minority, which is the LGBTQ plus movement. And siguro by this point ay medyo napapansin nyo na I'm actually being sarcastic. Dahil ang totoo niyan ay ang mga kaibigan natin na nasa woke movement, akala nila they're fighting the system. Lingid sa kalaman nila, you guys are the system. You're part of the institution. I hate to break it to you, but you're part of the system. The moment na sinama ang acronym, ang letter A sa acronym ng LGBTQQIP2SAA, A stands for allies. The moment na sinama ito is hindi na minority ang LGBTQ plus community because you have a lot of big allies. Ang totoo niyan, ang pagiging Kristiyano talaga is associated to being against the flow. Against the flow of the world. And ang sad part is itong malalaking institutions na ito, hindi ko pa nabanggit actually ang Hollywood, ang media sa US, yung mga news organizations dito, yung government sa US, Big Pharma. And Big Pharma ay nakikinabang sa LGBTQ plus community dahil sila yung nagpo-push na gumamit ang mga ito ng puberty blockers and cross-sex hormones para mag-transition to the other gender. And yung mga ospital sa ibang bansa na nagsasagawa ng sex reassignment surgery, nakikinabang din sila. Malaking money maker ang gender affirming care. And yun yung malungkot. Tayo sa conservative movement, we actually preach acceptance. The acceptance of one's body, one's God-given body. Dahil syempre hindi naman talaga kayang palitan ang iyong sex, ang iyong gender. Dahil perpetual mong gagawin ito kung i-attempt mo. And perpetual kang magiging slave ng Big Pharma dahil forever kang hihingi sa kanila ng cross-sex hormones para mapanatili kung ano man yung delusion na maaari kang magpalit ng gender. And ang lahat ng ito, matitrace back natin sa marriage between capitalism and woke ideology sa tinatawag na ESG, Environmental Social Governance, na madidinig natin sa World Economic Forum. Kung maaalala nyo, pinag-usapan natin ito sa Is Your Company Woke sa podcast. Kung gusto nyo balikan yan, search nyo lang sa Spotify yung episode na Is Your Company Woke. Yan dito, pinuntahan natin yung roots kung saan ikinasal ang capitalism at ang woke ideology. Kung bakit itong mga kapitalista na ito, sila actually yung nagpo-push ng woke ideology sa mga tao. And it is very sinister dahil napupunta lang sa mga CEOs ng kumpanya ang pagdi-decide kung ano ang tama at mali rather na pinag-usapan ito sa public square. And at the same time, binabago din nila ang mindset, ang opinion ng public dahil bilang kumpanya, pinupush nila ang ideology na ito. Okay, so sana may
tutunan ang mga kaibigan natin of the woke persuasion na siguro pag-isipan nyo lang. I know you want to fight the system. And tignan nyo lang kasi mukhang nagiging part na kayo ng system. Nung kausap ko si Jonathan Van Maren, I was telling him na tunay na grassroots ang start ng paglalaban dito sa woke ideology na ito, sa pagpupush ng LGBT ideology, ng gender theory dito sa bansa dahil kakonti lang nakakaalam. Normally, yung media, pansin niyo yung media, tingnan niyo yung media, pinupush ang Christianity, pinupush na a man cannot be a woman and a woman cannot be a man. Hindi. Ang pinupush ng media is the LGBTQ plus ideology. And this is a big institution. So maybe you're being pawns of these big institution. Okay, so yun lang muna. This has been another episode of the J. Roga Show. At the end of the day, it will be night. Goodbye. Hi, this is J. Roga of the J. Roga Show. If you like what you just saw, please consider subscribing and smash that like button. We'll need all of your help to take back the culture from this ideological colonization of the West. Thank you.